2 minuto pa. Parang natatakot ako. Hindi ito totoo, pero dapat din nating malaman kung hanggang saan ang itatagal ninyo. Tinitignan nila ang aming kakayahan, pero nakataya ang buhay namin kapag may nangyaring aksidente. Ang ibinigay nilang limitasyon ay hindi sigurado kung hanggang saan. Anong gagawin ko para mapigilan ang mga ito? Ngayon may para kaming mga dagang nakakulong na pinag-aaralan ng mga scientifico. Sige, lumapit kayo! 3 ang may hawak na baril, 6 ang may espada. Meron pang 2 sa itaas. Mahusay kayo. Nakakaya ninyong itagong inyong sarili. Pero ang kakayahan nyo sa pakikipaglaban ay baliwala. Tigilan niyo na ako! Hindi ko na kailang gamitin ang kapangyarihan ng Nen. Kaya naman pala, wala ang magagawa mga to. Bibilang ako ng 3. Patigilin mo sila. 1, 2. Oo, sige. Naintindihan ko. Sinasabi ko nga ba, ginamit nila dito ang kapangyarihan ng Nen. Noong sinunto ko yung isa ay naramdaman kong para lamang siyang isang aura. Ang hindi ko maintindihan ay kung anong Nen ang ginamit nila. Paano mo yan nalaman? Magaling ang ginawa mong pagtago sa likod ng ibang tao. Pero habang pinanonood ko kay si Taas, madali kong nakita na ikaw lamang hindi inaatake. Kakaibang naramdaman ko nung sugurin ako kanina nung 2 sa itaas. Nung tumalon ako at lumapit sa chandelier, kahit hindi na nila ako naabot, ay dire-diretso pa rin sila sa pag-atake. Imbis na sugurin kayong mga nandito sa ibaba. Siguro ang utos sa kanila ay ganito. Sugurin kung sino man ang taong malapit sa inyo. Ganon lamang kasimple ang utos na ibinigay ng taong gumawa sa kanila. Pero, ang ikinagulat ko ay kung paano niya nakontrol ang 11 orak kung ang bawat isa ay kasing laki ng isang tao. Siguradong ang kapangyarihan ng taong yun ay nagmula sa kakayang kumontrol. Sa sobrang laki ng orang kinukontrol niya kanina, na siguro kung hindi siya maaring lumayo sa lugar na ito. Sa madaling salita, ang taong yon nandito lamang sa loob ng kwarto. Tama ka dyan. Ang pangalan ko nga pala ay Sachimono Tochino. Isa rin akong hunter na tulad mo. Naninilbihin ako dito sa mansyon. Pero kung meron pa kayong ibang katanungan tungkol sa akin, ang masasabi ko lang ay matagal na ako sa trabahong ito. Huwag niyo sanang mamasamain ang ginawa kong ito. Alam niyo naman na pinag-utusan lang ako. Sabi nila subukan ko raw kung gaano kayo katibay. Hindi ko akalain na mahuhuli niyo ako ng ganung kabilis. Pero sa pinakita niyong kakayahan, siguradong 4 sa inyo makakalabas dito sa mansyon. Mag-iingat kayo, ha? Meron pa sigurong isang espiya dito. Alam kong sinasabi mo lang sa amin ang kasinungalingan na yan para lokohin kami. Pero nagkakamali ka. Aalamin ko kung meron pang espiya. Ikaw yun. Siya yung isang espiya na nanloko sa atin. Sira ka ba? Sino nagsabi sa'yo na ako ngayon? Iyang walang kwentang kadenang nakasabi sa kamay mo? Ang tawag dyan ay paghahanap. Anong pakialam ko sa sinasabi mo? Hindi niya naman yan mapapatunayan. Maaaring napatunayan na niya. Dahil nung tumapad sa'yo ang kadena, bigla na lamang lumakas ang tibok ng puso mo. Kung mali ang bintang niya, biglang lalakas ang tibok ng puso mo, tapos unti-unting babagal. Dahil nanervisin ka sa pagkakamali niya. Pero ang puso mo ay biglang lumakas at bigla ring bumagal habang kayong dalawa ay nag-uusap. Yon ang tipikal na reaksyon ng isang taong nagsisinungaling. Alam kong yung sinabi mo rin kanina ay walang kasinungalingan. Dahil hindi ko narinig na bumawi ang tibok ng puso mo habang nagsasalita ka. Maliwanag ng lahat. Ang 2 sa 5 natitira, inaakusahan ka.
Teka, sandali. Huminahon kayo at makinig muna sa akin. Huwag kayo masyadong mainit. Maaari magkaroon ng 2 espiya sa 5 pang natitira. Dahil marunong siyang gumamit ng Nen, pwede niyang paggalawin ng kadena kahit kailan niya gustuhin. Pati na rin ang pagtibok ng puso. Malay natin kung silang 2 espiya at piniikot lamang nila ang ating ulo. Hindi ko alam kung espiya talaga ang 2 yan. Pero sigurado ako na matagal na silang magkakilala. Ano sa palagay nyo? Patawarin niyo sana ako. Ngayon ay nabaligtad na ang lahat. Kaya magsalita na kayo mga espiya. Nagkasabay lamang kaming 2 doon sa tren nung papunta dito. Kung iisipin niyo ang pagpapapunta sa atin dito sa mansyon at ang oras ng biyahe, sigurado naman hindi malabong mangyari na kami ay magkasabay. Kung sakaling sa mga natira ay kami ngang 2 espiya, hindi naman mahina ang utak namin para magpahalata sa inyo na magkakilala kami. Kaya lang sa taong katulad niyang inaakasahan ko na lang ng basta-basta. Mahirap talagang paniwalaan dahil wala naman akong sapat na pruweba. Ako nang bahala. Ako nang gagawa ng kasagutan. Ang lahat ng madidikitan ng papel ito ay sigurado magliliyab. Malalaman natin. Hey, Tiger! Bakit nagkaganon? Hindi ba't ang sinabi ko sa inyo kanina ay magliliyab? Siya nga pala, ang tawag dyan ay haiku. Isang mahika na ipinagmamalaki ng aming angkan. Dapat ay mangyayari yung isinulat ko. Pero wag na kayo magtampo dahil ito na ang totoo. Nababasa niyo naman, ang sinungaling ay masusunog hanggang kamatayan. Kaya kung sino man sa inyo ang tunay na espiya, mabuti pang umamin na kung ayaw ninyo malitsyon. Ikaw bata, isa ka bang espiya? Hindi ako. Hindi rin ako. Hindi rin ako. Ikaw, isa ka bang espiya? Oo. Paano ba yan? Isa na lang ang natitira. Mag-isip kang mabuti bago mo sagutin ang tanong. Isa ka bang espiya? Sumugot ka! Ang sagot ay, ako nga yun. Magaling ka. Bilang reward meron akong sasabihin. Ang pangalan ko ay Squara. Wala akong may pagmamalaking license card. Pero ang aking kakayahan ay nagmula pa sa pagkontrol. At katulad niya, napag-utusan din ako kaya huwag kayong magagalit. Para saan at anong inutos sa'yo? Kapag sinabi ko sa inyo ngayon, mababaliwala na ang pagsubok. Isa akong profesional. Kahit pahirapan niyo ako, hindi ako magsasalita. Instant lovers. Marunong din akong gumamit ng kapangyarihan ng Nen at nagmula ako sa pagkontrol. Kapag hinalikan ko ang isang tao, magiging alipin ko siya. O ano, kumusta na? Sige, tapakan mo pa ako! Tingnan mo nga itsura mo ngayon. Kapag nakita ka ng mga magulang mo, siguradong maiiyak sila sa kahihiyan. May record nga. Nakakahiya talagang itsura mo, kulot. Kinukunan kita ng video, kaya ngumiti ka. Ngayon sabihin mo sa amin kung anong ginawa mo para mapigilan kami. Kapag hindi mo sinabi, ititigil ko to. Sasabihin ko na huwag mo lang itigil yan. Kaya ko magpaamo ng mga aso. Klase. Ang kanyang kakayahan. Muntik na akong mapahamak. Mula nang pinanganak ako, aso ng kasama ko. Natutunan ko kakayahan para makontrol sila. Lahat ng aso dito ginamitan ko ng kapangyarihan. Halimbawa, may lalapit sa inyo na isang maamong tuta. Hindi niyo mapapansin ang isang Saint Bernard na atake sa inyo kasabay ang isang nagwawalang pitbull. Ikaw na mag-alaga sa akin. Dito! Dito! Nandito kami! Dito niya ibagsak ang Joy Station! Ayos, isang araw lang, nandito na. Maraming pong salamat! Maraming salamat sa pagdadala nito! Sige, magpakasaya ka. Pera mo naman yan eh. Ganto pala ang Joy Station? Sa totoo lang, lumang-luma na nga itong binigay nila sa atin. Pero mabuti na rin, meron pang natirang ganito. Dahil ang balita ko, maraming sekretong laro ang nakatago dito. Talaga? Meron dapat tayong isasaksak na software dito, pero... Pero wag na muna natin intindihin yan. Ilalagay natin dito ang room, tapos i-on natin ang power. Malalaman natin kung anong laman yan.
Maghintay ka lang at lalabas dyan kung ano at ilan ng mga laro. Naintindihan ko. Sige nga, tignan nga natin kung ano ang mga laman nito. Ha? Isang laro lang pala ang laman ng ROM na yan? Isang laro? Isa nga lang, pero masyadong maraming volume. Tingnan mo, nasakop niya 30 blocks ang ROM. Talaga? Bali, wala naman pala ito eh. Pero kokopyahin ko na para makasiguro. Grid Island is being copied. Grid Island pala pangalan ng larong ito. Alam mo ba yon? Hindi rin. Pero ngayon alam na natin kung ano ang pamagat na laro. Maaari na natin siyang orderin sa Toyland. Okay, encode ang title. Grid Island ang pamagat ng laro. Maghintay lamang po kayo sandali. Kahit saan shop ay wala na kayo makikitang ganyan. Ha? Ibig sabihin wala nang shop ang nagbebenta ng Grid Island? Ang mabuti pa siguro, lumipat na tayo sa iba. Teka lang. Tignan na lang natin ang iba pong tindahan na maaaring meron nun. Kahit saan ay hindi kayo makakakita niyan. Ano? Ano na ba ang nangyayari kiluwa? Ang lahat ng shop na nakarehistro sa Toyland, wala lang stock ng GameSoft na yan. Ibig sabihin, nabenta na ang lahat. Pwede rin ang larong Grid Island ay wala na talaga sa pamilihan. Pwede ba mangyari yun, kiluwa? Baka naman sinadya lang nilang paggawa sa larong yan. Baka hindi talaga siya binibenta o kaya pinagbabawal ang pagbebenta ng larong yan. Ibang klase, parang may lihim ang larong ito. Pilitin ko kayang hanapin ang larong ito. Baka sakaling makita ko rin si Jean. Hindi na tuloy ako mapakali sa larong yan. Subukan ko kayang tignan sa yearbook ng mga laro. Doon natin makikita ang lahat ng laro na inilalabas sa market bawat taon. Heto na. Teka muna. Tingnan mo, ang GameSoft na ito ay nasa market katulad na iba pang laro. Ito ay para lamang sa mga hunter. Isa yung hunting game. Ang presyo ay 5.8 billion! Sobra sila ah! Napakamahal na laro yan ah! Tsaka tignan mo, 100 pa lang nabenta nila! Labo! Ganun palang kakonti? Sobrang konti! Baka naman nagbibiro lang sila! Pero ngayon naiintindihan ko na. Hindi ako nagtataka kung bakit ubos na. Wala na ba talagang natitira kahit sa loob ng kumpanya? Gaya na ibinalik dahil sa may konting sira. Pwedeng mangyari yan pero malabo. Pero susubukan ko na rin. Tungkol sa Grid Island? Sandali lamang po. Itinigil na po ang paggawa nun at wala nang balak ang kumpanya na ibalik ito. Ang gumawa nun ay yung kaanib naming kumpanya, kaya lamang ay matagal na po silang nagsara. Ang labo naman oh! Kahit anong gawin natin, hindi na natin yung mahahanap. Kailangan natin humanap ng taong meron nun at bilhin yun sa kanya. Kung yun lang talaga ang magagawa natin, dapat may lagay natin kagad sa digital net auction site. Tapos, maghihintay na lamang tayo ng taong gusto magbenta ng kanyang GameSoft. Pero teka, saan tayo kukuha ng pera? Yung naipon natin doon sa laban, kaya lamang 800 milyon pa lamang yun. Dapat 5 bilyon eh. Nagkakamali ka dyan, Gon. Ano? Hindi tindahan ang kakausapin natin. Tanungin na lang natin kung ano ang gusto niya. Karamihan sa mga tao nagtitinda ng ganyan, mas mahal pa sa ordinaryong tindahan kung magbenta. Minsan doble ang presyo. 10 bilyon na presyo? Bakit hindi natin subukan? Wala namang mawawala. Sige, pero nasisiguro ko sa'yo walang papato sa atin. Naghahanap ng Grid Island, yung mapapag-usapan ng presyo. Ha? Wala pang 5 segundo. 10,000 na kagad na sumagot. Bakit ganoon? Samantalang 100 lang ang kopyang ginawa, hindi ba? Alam ko na, karamihan sa mga taong ito ay puro peking Grid Island lang ang binibenta. Alam mo naman, 5.8 billion ang tunay na halaga nun, hindi ba? Pero siguro naman, meron sa kanila na tunay ang ibinibenta kahit isa lang. Wala na. So sobrang dami ng mga taong yan, siguradong hindi natin sila makakayang isa-isahin. Tiyak na mahirapan tayo makapagdesisyon kung tunay nga ang binibenta nila sa atin. Wala na tayong magagawa. Wala na magagawa. Kakainis. Ha? Kiluwa.
Hindi ako sigurado, pero maaaring meron siyang game soft noon. Ha? Sino yun? Sinong sinasabi mong merong Grid Island? Ayoko talaga humingi ng tulong sa kanya, pero wala na akong magagawa. Doto! Ako ito, si Kilua. Oo, ayos lang ako. Sandali, pwede ko ba makausap yung baboy dyan? Huwag kang magsinungaling. Sigurado hindi siya makakalis dyan sa bahay. Maghihintay ako sa linya sa loob ng 10 segundo. Kapag hindi niya ako kinausap, dudurugin ko ang mga laruan niya. Ano ba yun? Marami akong ginagawa, ha? Makinig ka mabuti. Kapag pinakialam mo mga laruan ko, tatapusin kita. Niloloko lang kita, kuya. Huwag kang magalit. Nakakatakot ka naman eh. Paprangkahin na kita, kuya. Ang larong Grid Island? Oo, alam ko ang larong yan. Hindi ko akalain sa dami ng tao, ikaw pa magtatanong tungkol dyan. Meron ka ba nun? Wala. Gusto ko pero hindi ako nakabili. Isipin mo na lang, 5 taon pa lamang ako nung nilabas yun. Kaya wala akong pera. Balita ako, 20,000 daw ang nagbebenta. Samantalang 100 kopya lamang ang nilabas ng kumpanyang gumawa nun. Ginawa ko na lahat para makabili, pero wala talaga akong makita matino nagbebenta ng Grid Island. Napagod na rin ako sa kakahanap ng larong yan. Kaya naisip ko, magpapahinga na lang ako. Basta balita ako, alamat na raw ang larong yan. Kaya kung ako sa'yo, wag mo na lang hanapin. Talaga bang wala ka na magagawa kaya sumuko ka na lang sa paghahanap? Wag mo na nga lang ipaalala sa akin yan. Mahalaga meron akong impormasyon. Alam mo naman na mahalaga na lang sa akin ngayon trabaho tsaka pera. Kaya hindi na ako nag-aaksaya ng panahon sa larong ganyan. Talaga? Baka naman gusto mo sabihin sa akin yung impormasyon. Ha? Magbayad ka muna. Paano kung ibigay ko sa'yo ang memory data ng Grid Island? Payag ka ba? Nakakuha kasi ako ng isang ROM card na masyadong marami ang koneksyon. Kung pag-aaralan mo mabuti ang datos, siguradong pwede kang makagawa ng maraming kopya ng laro. Niloloko mo ba ako? Ayoko na masamang biro, ha? Hindi ko pa nagawang magsinungaling ng dahil lamang sa kasakiman. Naintindihan ko. Pero meron akong dalawang impormasyon. Teka, delikado kung dito tayo mag-uusap. Huwag kang mag-alala. Kahit may nakikinig pa sa usapan natin, wala siyang magagawa. Ang una ay ang site para lamang sa mga hunter. Ito ang pinakamalakas sa net dahil sa dami ng impormasyon at taas ng kredibilidad. Sa sinasabi kong website, maaari kang makakita ng iba't iba't mamahaling kayamanan na hindi mo basta-basta makikita sa isang ordinaryong website. At para makapasok ka, kakailanganin mo ng hunter card at ang iyong address. Ibibigay ko sa yung address kapag nakuha ko ng ROM card. Sige, walang problema yon. Yun nga pala isa. Alam mo ba ang tungkol sa subastahan sa Yorkview City? Oh, Meron akong balita makikita mo doon ng larong yun. Mga 20 hanggang 30 piraso ang dadalhin doon eh. Ayon sa mga impormasyon na nasagap ko, hindi raw kilalang tao may hawak. Pero hindi pa rin sigurado ang impormasyon na sinasabi ko sa iyo, ha? oh sige, maliwanag. Ipapadala ko na lang ang ROM card gaya ng dati. Pasensya na, sa haba ng pag-uusap namin, naialok ko sa kanya ang ROM card. Walang problema sa akin yun. Nakakuha naman ako sa kanya ng mga halaga impormasyon. Una, merong site. Mga hunter na katulad mo ang makakapasok lamang. Ganun pala eh. Gagamitin ko ang license card. Sandali! Gagamitin mo ba dito yan? Mabubulgar ang iyong address kapag ginamit mo ang computer dito sa inyong bahay. Maraming mapagsamantalang taong pupunta dito para kunin ang license card mo. Sige ka. Oo nga no. Sa ganitong kaso, dapat pampublikong computer ang ginagamit mo. Gaya ng mga nasa computer shop. Kung sa bagay, kahit makuha pa natin ang address, siguradong hindi rin tayo makakapasok sa kanilang website. Teka, ano naman yung isa? Ang magaganap na subastahan sa York New City. Ha? Sinabi niyang baka hindi totoo ang impormasyon. Pero sinabi niyang may nasagap din siyang balita na isusubasta lang ilang piraso ng Grid Island. Ha? Talaga? Sabi niya, isang hindi kilalang tao may hawak ng mga yon. Maaari kayang ang taong yun ay si Jean? Oo, maaari. Kahit ano pa ang mangyari, kailangan lamang iswertein tayo para mapasakamay natin ang Grid Island na yon. Si Jean Freaks? York New City? Subastahan? Kiluwa! Oo, kailangan natin pumunta doon. Sa York New City! Pagkatapos nun, ang Grid Island ay hindi na nakita sa pamilihan kahit kailan. Naging isa na lamang itong alamat. Ito ang kaisa-isang larong impormasyon na lamang ang makikita mo sa net. Isang napakalaking halaga na pumapatak sa 50 bilyong genis
para sa isang set na soft at ROM card na mayroong maliwanag na datos ang pag-aari ng bilyonaryong si Mr. Batera. Nakakatuwa naman. Bibigyan ko ng wakas ang sinasabi niyong alamat.